June 2027 at ito na yung scheduled flight namin papunta ng Serbia. Ito yung feeling paglabas ng immigration. Ito yung unang part ng paglalakbay namin papuntang Europa. Mula Pilipinas, lilipad kami ng 2 oras papuntang China. Ciao! Ako si Anna, 7 years na training sa Japan. Ngayon, napadpad dito sa bundok ng Serbia. Bagong buhay, panibagong paglalakbay. Kung noon, sinamahan niyo ako sa Japan journey ko, isasama ko kayo ulit ngayon dito. Para sa pangarap, para sa pamilya. June 27, 2026. Ito na yung schedule of flight namin. Call time namin as a team is 6 a.m. dun sa Airport Terminal 3. Kaya't maaga pa lang, nakataksi na ako papunta doon. Dahil nga sobrang aga ng alis ko, hindi talaga ako inabutan ng traffic. Wala pang 1 oras, andito na nga ako sa bungad ng airport. Finally, nakarating na ako at nakababa na rin. Hinihintay ko nga lang yung isang kasama ko dito para sabay na kaming pumasok. Pero yung iba, nakapasok na sila at naghihintay na sa amin. Finally, dumating na rin pala si Maan at magkasama na nga kaming pumasok at nagtimbang ng mga bagahe. May mga over pa nga kami. Mabuti na lang at yung sobra namin ay naisiksik pa namin dun sa hand carry. Hindi na rin kasi nila yun tinimbang. 11 workers kaming aalis ngayon papuntang Serbia na dineploy ng aming agency. May packaging line operator, machine operator, hygiene at kitchen helper. At nung nakumpleto na kaming 11, nag-decide na kaming magpunta sa OFW Lounge. Hindi pa kasi kami allowed mag-check-in dahil super aga pa. Since pare-pareho naman kaming hindi pa nag-aalmusal, punta muna kami dun para kumain. At bago makapasok, kailangan muna mag-register dun sa link na binigay nila. Mag-fill up lang ng mga details sa kailangan. So, ganun lang kadali na makakapasok ka na dito at makakakain. At kapag paalis kayo ng bansa, subukan nyo din pumunta dito. Para naman to sa lahat na kagaya natin na nangingibang bansa. May mga tinapay sila dito at self-service lahat. Muha na nga kami ng tinapay, brownies at lugaw. And meron din silang pakape dito, Milo, mga juices, at gaya ng sabi ko, self-service. Fast forward, pagkatapos naming kumain, pumila na kami dito para mag-check-in ng mga bagahe namin. And just after mag-check-in, pumasok na nga kami ng immigration. Nagulat ako, sobrang bilis ng process. Kasi yung ginawa namin, tinap nga lang namin yung passport, then tapos na. Like before, talagang face-to-face interview with the immigration officers. Kailangan mo pa ilabas yung mga papeles mo. Fairness, ang bilis ng service. At talagang walang kaaba-abala. And after ng immigration, dun pa lang namin nasabi na safe na kami. At pwede nang mag-post ng pictures. Ang saya sa puso kasi makakaalis na rin kami ng bansa. Makakapagtrabaho na para sa pamilya. Hawak na namin yung 2 taon na kontrata papuntang Europa para makapag-ipon, makapagpadala para sa pamilya. At sa aming pag-alis, baon-baon namin yung kanya-kanya naming goal. Kanya-kanyang rason kung bakit namin pansamantalang iiwanan yung mga pamilya namin sa Pilipinas. Sa hirap ba naman ng pamumuhay dyan sa atin? Nagang gugustuhin mo na lang talaga mang ibang bansa. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa pamilya. Oo, mahirap, malungkot na malayo. Pero para sa akin, mas nakakalungkot yung mga hindi ko maibigay na dapat kailangan ng mga anak ko. Pangalawang paglayo ko na to sa mga bata. Pero at least sa pangalawang paglayo, mas sigurado na ako sa future goal ko. Mas panatag na rin ako na maiiwan sila dahil well-equipped na rin sila. Sa 3 taon na pagstay ko sa Pilipinas, talagang inihanda ko sila sa mga ganitong pagkakataon. Marunong na sila sa gawaing bahay.
bahay. Kaya na rin nilang alagaan yung mga sarili nila. Kaya't ang mama Ana, konti na lang yung worries, mas stronger na aalis, mas klaro ang mga plano. Hahabulin ko yung mga taon na kayang-kaya ko pa mag-work sa abroad. Habang kaya ko pa at habang medyo malakas pa ang katawan, mag-iipon lang naman ako para sa future. Homesickness? Aba, wala sa akin yan. Dahil kapag inuna ko yan, nga kaming mag-iina sa Pilipinas. Walang ibang tutulong sa atin kundi mga sarili natin. Kaya't malayo sa pamilya, gawin nating inspirasyon yun. Ang pagiging malungkot? Aba, itulog na lang natin yan. Ang tagal ko kayang hinintay yung pag-alis ulit ng bansa. Almost 6 months nga yung hinintay namin. Ngayon pa ba susuko? Mapapagod, maiiyak, pero never nasusuko. Ang sarap kayang tumangga ng sahod tuwing sahuran. Anyway, nakasakay na rin pala kami dito sa airplane. May connecting trip pala kami sa China. Kaya't lilipad kami ng 2 oras mula Pilipinas hanggang China. Tapos maghihintay pa kami dun ng matagal-tagal na layover. At yung next flight na namin ay kinabukasan na. June 28 around 2 a.m. Yun na yung last flight namin papunta ng Serbia. At dahil may 2 oras kaming flight, nag-movie marathon muna kami dito sa loob ng eroplano. Pero alam nyo, hindi naman ako nanood. Talagang binawi ko yung puyat ko ng ilang araw. Nagpa-music na nga lang ako dito ng Chinese music. Sa mga nagtatanong pala sa akin kung anong yung agency namin, nilalagay ko pala yung link dun sa comment section. Kung gusto nyo mag-apply, i-follow nyo yung page nila at mag-abang kayo sa mga hiring. Naka-indicate doon kung ano yung kailangan nila para sa kung saang bansa. Pati na rin yung mga qualifications nila ay nakapost. Kaya't pasensya na sa mga nag-i-inquire sa akin dahil hindi ko rin masasagot. At ang may sasuggest ko lang, kung malayo kayo sa Maynila at hindi naman masyadong nagmamadali, try nyo mag-send ng mga resume sa mga email addresses nila. At least dun pa lang, hindi ka nagmastos agad. Tiyagaan lang naman po yung pag-a-apply. At kung para sa'yo talaga. Kaya't ngayon pa lang, try nyo na mag-apply ha. At sumunod na rin kayo dito sa Europa. Subukan natin yung mga kapalaran natin dito. So yun lang, abangan nyo yung part 2 ng aming vlog. Ciao!